Hallelujah! Magandang hapon po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito at tayo po ay muli nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin at binigyan niya tayo ng isang magandang hapon, magandang araw, no? Lord's Day, para tayo po muli ay sama-sama sa lugar na ito at sama-samang magpuri, magpasalamat at sumamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Masaya po ba ang bawat isa? Amen. Purihin ang Panginoon. At papasalamat din tayo. We appreciate yung ating pong worship team. At ganoon din, kasama na rin si Kuya Charles po sa magandang special number, Purihin ang Panginoon. Sa hapong ito, tayo po ay tuluyang makikinig ng salita ng Diyos. At sige po, Kuya Paulo, ayan, okay. So, napunta na agad dyan. Yung, Kuya Paulo, yan, okay. So, ito yung ating title sa hapong ito, mga kapatid. Trusting God in the midst of chaos. Makikita natin yan sa James chapter 4, verse 13, hanggang sa John chapter 14, verse 1. Trusting God in the midst of chaos. Madali po tayong manalangin. Samahan niyo po ako sa pagdulog sa Diyos, sa paghingi ng kanya pong basbas sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Ama naming Diyos, mapagmahal naming Panginoon, tunay nga po, O Diyos, na sa hapong ito, kami po ay nagagalak, nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong mayamang biyaya na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Maging sa araw na ito, Panginoon, itinatas po namin sa iyo ang aming pagsamba. Dalangin din po namin, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga naging pagkukulang at gawin mo po kaming karapat-dapat na tanggapin ang iyong pagpapala sa magitan ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan, maunawaan namin ang iyong mga mensahe at magamit namin sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Trusting God in the midst of chaos. Ano po ba ang ibig sabihin ng chaos, mga kapatid? Ang ibig sabihin ng chaos ay kaguluhan. No? Ang mundo po ay hindi po natin maidideny ang katotohanan na we are living in the last days at talagang ang panahon natin ngayon ay batbat ng kaguluhan. Diba? Nakalagay din yan sa Bible, Matthew chapter 24, na ang magiging imahe o itsura ng buhay ng tao sa mga huling araw ay batbat ng kaguluhan. Binanggit din niya ni Pablo sa aklat niya kay Timoteo, no? Perilous time or dangerous time. Mapanganib na buhay o na pamumuhay. And we are now living in this generation, in this time, na kung saan ay kabi-kabila ang makikita natin ng mga chaos, kaguluhan, kagulumihanan, mga anxieties, problema. Sigurado po ako, lahat po halos na nandito ngayon ay nakapanood nung kumalat doon, nag-viral na video sa Facebook, yung pong road rage sa Antipolo. Sino po ang nakakaalam noon, di ba? I believe, nakita nyo yon. Tama po ba? Ayan, okay. So, isang US SUV, black SUV, nagmamadali, lumabas doon sa bumabiyahe doon sa from Boso to Antipolo, hindi tayo nagkakamali. And then may mga riders, and then nagkagit-gitan daw, and nagkaroon sila ng verbal altercation or verbal confrontation na nauwi sa suntukan hanggang yung driver ng SUV bumunot ng barel, pinutukan yung mga kalaban niya, tinamaan din yung isa sa kanyang mga kasama. And that happens every day. Don't you believe that? Araw-araw nangyayari po yun.
Actually, kahit sa panahon ngayon natin, nagugulat tayo, ganyan na pala kasama ang mga tao, ganyan na pala ka-aggressive ang mga tao ngayon. Actually, hindi lang ngayon. Kahit sa mga nakalipas na araw, ng mga nakalipas na mga taon, ganun ang mga tao ngayon, aggressive. Kaya lang, ang kaibahan noon, dahil mga tao noon wala pang mga cellphone, wala ring social media, hindi lang nakukunan, hindi lang nababiral sa social media yung mga ganong klaseng mga road rage. Pero marami na rin yan road rage noon. Pero mas lumala ngayon at mas nalalaman nating lahat kasi nga dahil sa nabobroadcast sa social media, nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, yung mga nangyayaring mga ganong klaseng mga pangyayari o mga insidente. At hindi lamang yan, mga kapatid, no? Hindi lamang mga road rage. Actually, pagkatapos lang ng road rage na yun, may nangyari na naman. The following day, meron na namang road rage. Sa Antipolo pa rin, dalawang isang nakasakay sa e-trike, tapos isang rider din, suntukan naman sila sa gilid ng kalsada. And ito, magugulat kayo, no? Kasi sa panahon natin ngayon, kapag may mga ganong nangyayari, di ba, ang natural na dapat na reaksyon ng tao pag nakakita tayo ng ganon, ang unang-una nating gagawin, awatin natin. Inaawat, di ba? Ganyan kami noon Pag may nakita kami may mga nag-aaway, inaawat namin. Ngayon, iba na. No? Imbis na awatin, binibidyohan. Binibidyohan muna, o kaya pinipicturan for the content. O kaya ay ipopost lang sa Reels, no, para may monetary, no, monetize, no, yung Reels nila. Pero ibig kong sabihin, mga kapatid, nagiging parang common na yung mga ganong situation. Nagiging parang natural na sa mga tao yung pagiging aggressive at pagkakaroon ng mga sitwasyon ng pag-aaway-away. And isa lamang yon sa example ng chaos sa ating lipunan. Hindi lamang yan, maging yung drug addiction, corruption, social injustice, diba? Murder, at napakarami pang iba. Kaya talagang ang katotohanan po, mga kapatid, hindi po natin pwedeng itanggi na we are living in a chaotic world. Nabubuhay tayo sa isang mundong batbat ng kaguluhan at batbat ng kasamaan. The question is, how to find peace? How do we find solace in the presence of God? Ang tamang sagot po doon, mga kapatid, ay by trusting God. Sa pamagitan ng tunay, ganap, at walang pag-aalinlangang pagtitiwala sa Diyos, doon lamang po natin makakamtaan ang kapanatagan ng ating kalooban at kapayapaan sa ating isip kahit na po tayo ay namumuhay sa isang napakagulong mundo. Tingnan natin po yung mga susunod na slide. Sabi po dyan, sa the reality of life, okay? James chapter 4, verse 13 to 14. Anong sabi po dyan? Now listen, verse 13. You who say, kapatid, sabi ni James, now listen, you who say today or tomorrow, we will go to this or to that city. Spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Yung mga talatang ito, mga kapatid, ay pinapakita po dito ang tunay na realidad ng buhay. The reality of our life. Una, kailangan makita natin dito, yung sinasabi dito ni Santiago, no? Na may mga tao na very comfortable na sila, complacent sa buhay na meron sila ngayon. Akala nila ay wala nang katapusan ng buhay niya. O kaya ay parang kung ano yung buhay ko ngayon, ganyan din ako hanggang bukas o susunod na araw, next Sunday, next week, next month, next year, everything will be okay. Ganyan yan ang parang style o yung kaisipan ng mga
complacent na tao. Yung bang panatag sila sa buhay nila. Para bang wala nang ending ang buhay na mayroon sila. Well, hindi po totoo yun. Life is short and you have to enjoy it. And life is eternal in heaven, and so you have to prepare for it. Kaya dito pinapaalala ni Santiago yung mga tao nagsasabi na, ngayong araw na to, magtatrabaho ako, aasikasuhin ko yung business ko o anumang dapat kong gawin, and I will make money. O gagawin ko anuman ang gusto kong gawin, ang dapat kong gawin, at basta magkaroon lang ako ng kita or income. And that's it. Mag-iimpok ako sa bangko. Mamamasyal kami ng pamilya ko. Next year. O kaya bibili ako ng kotse. O bibili ako ng house and lot. Marami tayong mga pinaplano sa buhay na para bang tayo ang may hawak ng buhay natin. Amen? We have so many plans that seems na we are the one holding and controlling our own lives. But the reality is, we don't have the control of our lives. We don't have. Anything can happen to us. Ngayon, malusog ka, hindi mo alam, baka bukas may sakit ka na. We do not know, and we don't pray for that. Hindi naman natin yun pinapanalangin, pero ganon ang realidad ng buhay. May mga tao na kagaya nung nag-ride, yung namatay, nag-ride lang sila doon sa Marilake hanggang sa Antipolo nung araw na yon, and then the following day, patay na siya. Di ba? Hindi niya alam na yun pala yung huling ride niya. Yun na pala yung huling ride ng kanyang buhay. Because we do not know kung ano ang pwedeng mangyari sa atin sa kinabukasan. That is why, kailangan araw-araw, handa ka sa pagharap mo sa Panginoon. And these people, ito yung may mga tao na ganito ang pananaw sa buhay. Ngayon, magtatrabaho ako, kikita ako ng pera. Pero nung sabi ni James, yung nirebuke sila ni Santiago, sabi niya, bakit? Hindi mo nga alam kung ano ang mangyayari sa iyo kinabukasan. You do not even know what will happen to you tomorrow. Ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba ang nakakaalam ng buhay mo? Ikaw ba ang may-ari ng buhay mo? The reality is this, mga mahal na kapatid. We are not the owner of this life. This is a borrowed life. Hiniram lang natin ang buhay na ito sa Diyos. Ang tunay na may-ari ng buhay na ito ay ang ating Panginoon, ang Diyos, na lumikha ng langit at lupa, nang siyang nagpahiram ng buhay na ito sa ating lahat. Kaya ang sabi niya, what is life? What is your life? And then, sabi ni Santiago, inihalin tulad niya ang ating buhay sa isang usok, isang aso. Alam niyo yung aso, yung usok or mist? Kapag nagsasaing tayo ng kanin, di ba, kumukulo na yung sinaing. Pagkulo niya, minsan yung tubig ay sobra, madaming tubig. Pag kumukulo, minsan umaapaw yung tubig. Ano ginagawa ng ibang mga nanay? Ino-open yun, binubuksan para sumingaw ng konti yung kaldero. And then when you open it, mayroong usok, di ba? Yun yung mist, yung aso. Makikita mo ngayon, biglang makikita, biglang naroon, and then all of a sudden, just a couple of seconds, it's gone. Nawala na po. And sabi ni Santiago, our life is just like a mist. Ang buhay natin ay tulad lamang ng isang aso. Hindi aso, Ang buhay natin ay tulad ng isang aso or usok na nariyan ngayon, mamaya ay wala na rin. It's gone. It disappears. In other words, life is very short. So the reality of life is this. Tatlong bagay ang nais kong maintindihan ninyo, nating lahat. Patungkol po sa katotohanan ng buhay. Number one, life is full of uncertainties. Amen? Life is full of uncertainties. Maraming bagay
na hindi tayo sigurado. At ang buhay talaga natin, talagang walang nakakaalam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin sa kinabukasan. No? Full of uncertainties. Walang kasiguruhan kung ano man ang mga pwedeng mangyari sa atin. Pwedeng ngayon malakas ka, bukas may sakit ka. Pwedeng ngayon may pera ka, bukas wala kang pera. Pwedeng ngayon masaya ka. Pwedeng ngayon ay nagse-celebrate ka, nag-i-enjoy ka. Pero the following week, baka ikaw naman ang may problema. Baka ngayon, tinatawanan mo ang iba, baka sa susunod na buwan, ikaw naman ang pinagtatawanan. We do not know. Kasi ganun ang realidad ng buhay. Life is full of uncertainties. So kapag ka ganun, ang buhay ay full of uncertainties, kanino mo dapat isalig o kanino mo dapat isugal o ilagak ang buhay mo? Dapat ilagak mo ang buhay mo doon sa humahawak ng buhay natin. The one who controls tomorrow. The one who controls life. And that is no other than our Heavenly Father. God, the Lord Jesus Christ. Siya ang may-ari ng buhay na ito. Siya ang nakakaalam ng buhay natin. Siya ang may plano sa buhay natin. Siya ang may dakilang panukala sa buhay natin. So we put our trust in Him. Because He knows and He holds what will happen tomorrow. Amen po ba? So life is full of uncertainties and life is full of chaos. Puno ng kaguluhan. Kagaya po ng binanggit din ni Solomon. King Solomon understood the reality of life. In the book of Ecclesiastes chapter 12, sabi niya, alalahanin mo ang iyong manlilikha, ang lumikha sa iyo. Bago pa dumating ang mga panahon ng kaguluhan, he knew, he understood that life is full of chaos and life is full of trouble. Maraming problema, maraming pagsubok, marami kang pagdadaanan sa buhay natin, sa buhay na yan, na meron tayo ngayon. Maaring physical illness, financial difficulties, family problems, at iba't iba pang uri ng problema. All of those added to what we call chaos of life and troubles of life. So dahil ganon ang realidad ng buhay, dahil ang buhay ay full of uncertainties, ang buhay ay full of chaos, ang buhay ay full of troubles, ano ang dapat gawin ng isang taong tulad natin? Ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya, ng isang umiibig sa Panginoon, ng tunay na nagtitiwala sa Diyos? Ang dapat natin gawin, walang iba, isang bagay lang, trust in the Lord. Amen. Kaya po sa next slide, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, look at that. In John chapter 14, verse 1, there's a very important invitation and call from the Lord Jesus Christ Himself. And He said to His disciple, sabi niya, trust in God. Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Kasi alam ni Jesus, lahat ng yung mga disciple niya, troubled heart. May problema sila sa kanilang puso, no? Nagugulumihanan sila. So, sabi ni Jesus Christ sa mga disciple, do not let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. That is what you should do when trouble comes, when problem comes, when uncertainties are in your before you in your life. Kapag nakakaranas tayo ng mga hindi katiyakan sa ating buhay, nakakaranas tayo ng kagulumihanan, kaguluhan sa ating puso, sa ating isipan, problema sa ating pamilya, problema sa ating kapaligiran, kaguluhan sa ating lipunan, the only thing we can do is to turn our trust in God. That's it. You cannot trust yourself. You cannot trust yourself. Hindi ka pwedeng magtiwala sa sarili mo. Even the book of Proverbs says that you cannot lean on your own understanding. Do not lean on your own understanding. Hindi ka pwedeng magtiwala sa sarili mong kakayanan. Hindi ka pwedeng magtiwala sa sarili mong karunungan. Hindi ka pwedeng magtiwala sa sarili mong kaalaman.
Maging sa iyong estado ng iyong buhay, sa iyong abilidad, sa iyong edukasyon, sa iyong training. You cannot all trust all of these things. You cannot even trust other people. You cannot even trust your work. You can only trust in God. Maging yung trabaho natin, akala natin, baka iisipin ng ilan ay, itong trabaho ko na to, panghabang buhay ko na to, ayos to. Habang buhay na ako, dito na ako, mananatili na ako. We do not know what will happen tomorrow. Kaya nga palagi natin sinasabi sa inyo, ang buhay ay walang katiyakan. So even our work, hindi po dyan nakadepende ang buhay natin. Hindi sa ating trabaho, hindi sa ating career. Some people will also trust their career. Okay itong pinili kong profesyon, ayos itong pinili kong trabaho, madali ang sweldo dito, malaki ang salary dito, ayos to. Di ba, mga kapatid? But the only thing we can do is to trust in God. Trusting God is very essential to our Christian life because the moment you trust the Lord, you are shifting from anxiety and worriness or worries of life to the foundation that God gives you, the unshakable foundation that God provides for us. So, trusting the Lord, pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, you are shifting your focus from problems to solution. Nililipat mo ang iyong sarili, and every time na nagtitiwala ka sa Panginoon, inililipat mo ang iyong sarili mula doon sa problema, mula doon sa kaguluhan, patungo doon sa katugunan ng Diyos. You are shifting your focus from problems to God's provision in your life. So trusting God is very essential. It is very important. Let us see another slide. Tingnan natin yung buhay at let me share this to you, yung tatlong magkakaibigan. They are very popular, they are very famous in the Bible. Madalas po ay nakikikwento sila sa mga Sunday school lesson natin. Ang pangalan po nila ay sina Shadrach, si Meshach, and si Abednego. Sila po ay mga kaibigan ni Daniel, sila po ay mga Jewish boys, Hebrews. At sila po ay mga kabataan from Israel at sila ay kasama sa naging exile, naging captives o alipin na pinadala sa Babylonia. Ang layunin po doon, kaya pinili nila Nebuchadnezzar ng Babylonian Empire, pinili nila yung mga matatalinong bata, mga educated, madaling turuang mga kabataan at dinala nila yon from Israel to to Babylonian Empire, para po turuan ng Babylonian culture, Babylonian education. So tuturuan sila, gagawin silang ibababylonize sila. Ayan. No, gagawin silang mga magagaling na kabataan, pero under the training ng mga Babylonian teachers. And dumating sa point na si King Nebuchadnezzar ay naglabas ng kautusan. Ayan. Na meron siyang ginawang napakalaking rebulto. Giant statue ni King Nebuchadnezzar. Na lahat ng mga sasamba, lahat ng mga tao ay kailangang sumamba sa rebulto na yon, na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. So lahat ng tao, every time they hear the sound of trumpet o anuman, people will just bow down during the time. Maliban sa tatlong magkakaibigan na to, silang tatlo ay hindi sumamba sa rebulto ni King Nebuchadnezzar, hanggang sa yung mga council ni King Nebuchadnezzar ay nagsumbong sa kanya ni King Nebuchadnezzar. Etong tatlong ito, hindi sumusunod sa kautusan mo. Anong dapat natin gawin? Sabi ng mga council niya, kailangan silang ipatapon sa fiery furnace. Tama ba? Sabihin niyo, mali yung kwento ko, ha? So, ipinatapon yung tatlong
magkakaibigan. Si Shadrach, si Meshach and Abednego sa isang naglalagablab na pugon. Yan. Fiery furnace. At alam niyo po ba, nagulat po yung mga sundalo o yung mga tagapagbantay ng tatlong magkakaibigan na ito sapagkat yung tatlo ay hindi po sila nasunog. Because they trusted God. Sabi niya, kahit na ipatapon kami sa fiery furnace, sasamba pa rin kami sa tunay na Diyos. We will just worship the true and the living God of Israel. And they trusted God. And you know what? Sila po ay niligtas ng Diyos. Nagulat nga yung mga gwardya, yung mga nagbabantay, sapagkat when they look at them, nung chinek nila sila Shadrach, Meshach, and Abednego, nakita nila 4 na tao, 4 na lalaki ang naroon. Samantalang sabi nila, 3 lang yung pinatapon natin sa fiery furnace. Only 3 men. Pero bakit 4 yung naroon? And there was an angel. Merong anghel na kasama sina Shadrach, Meshach, and Abednego. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? That is a picture of chaos. Amen? That's a picture of a situation na napakahirap harapin. Pagka ikaw ang nasa ganyang kalagayan, anong gagawin mo? Sasabihin mo kay Nebukadnezar, sabihin mo, mahal na haring Nebukadnezar, sige, sasamba na kami sa ribulto mo. Huwag mo lamang kaming ipatapon sa burning furnace. We will just, magbabago na siguro yung pananampalataya natin. Magbabago siguro yung pananaw natin, yung pagtingin natin sa Diyos. Kasi kaharap mo, no, naglalagablab na apoy. Pagka nangyari sa atin yan, baka magbabago yung sinasabi nating pagmamahal at pagtitiwala natin sa Diyos. Pero iba silang 3, iba. Pinanghawakan nila ang kabutihan ng Diyos, nagtiwala sila sa Diyos in the midst of their trying times, in the midst of difficulties, in the midst of trials, in the midst of chaos. They trusted God. Mga kapatid, kaya ba nating magtiwala sa ating dakilang Diyos? Kaya ba nating panghawakan ang kanyang mga salita? Kaya ba nating mabuhay sa mga pangako ng Diyos na kailanman ay hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan man? May mga pagkakataon, meron tayong mga problema sa ating mga buhay, may mga nangyayaring kaguluhan sa ating buhay, maaaring ito man ay personal struggle sa ating mga sarili o problema sa ating pamilya, o anumang klase ng problema ang kinakaharap natin. Ang nais ko pong sabihin sa ating lahat, mga mahal na kapatid ngayon, mas dakila, mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga problema ang kinakaharap natin, mga kapatid. Whenever we are facing circumstances, yung mga circumstance natin ay maliit lamang yan kumpara sa kadakilaan ng ating Diyos. God is greater than any circumstances you are facing right now. God is more powerful than any problems you are facing right now. And He will guide you through. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Amen? Next slide. So trusting God brings, number 1, trusting God brings peace. Ito po ang mga benefits pag nagtiwala sa Panginoon. Number 1, in John 16 verse 3, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Is that a promise? Is that from the Word of God? Amen. Jesus Christ Himself said, na in me you have peace. May kapayapaan sa Panginoon. Amen po ba? May kaguluhan ba sa mundong ito? Yes, may kaguluhan sa mundong ito. Pero may kapayapaan sa Panginoon. Hallelujah. There is trouble in this world, but there is peace in Jesus Christ.
You can find peace in Jesus Christ. Hindi ka makakabili ng kapayapaan sa hypermarket o kaya sa Tiangge o kaya sa Santa Lucia. You cannot buy peace. You can only receive peace when you come near to Jesus Christ. Amen. Pangalawa, trusting God brings security. Ano sabi sa Proverbs chapter 18 verse 10? The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. Ang pangalan ng Panginoon ay isang matibay na muog. Matibay na shelter. Matibay na, it's a fortified tower. Refuge. Tower of refuge. Ano sabi roon? The righteous run to it and they are safe. Kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, kahit paano pa ang problema natin, kahit gaano kabigat ang ating dinadala, ang mga pagsubok na meron tayo, when we come to God, when we run to God, we will find security and safety in the presence of God. And then number 3, trusting God brings confidence. Isaiah chapter 41 verse 10 says, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Pangako ng ating Panginoong Jesucristo, pangako ng ating Diyos, Ama, sa ating lahat. Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Do not be dismayed. Sabi na, I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Anong ibig sabihin ng righteous right hand of God? When you say right hand of God, ibig sabihin nun yung kanyang optimum strength. Yung pinakalakas ng Diyos, hahawakan ka sa pamamagitan ng pinakamalakas na kapangyarihan ng Diyos. The one who guides you, the one who strengthens you, is the optimum strength from God. Hindi ito yung incomplete strength, hindi po ito yung partial strength. It is the optimum strength from God. Ibig sabihin yung maximum power ng Diyos. Ang siyang nag-aalaga sa iyo, ang siyang nagpapalakas sa iyo, ang siyang humahawak sa iyo, ang siyang nag-iingat sa iyo. Aba, pagka ganun kalakas yung humahawak sa iyo, you will be full of confidence. Amen? May kasiguruhan ka sa buhay mo, hindi ka mag-aalala, hindi ka mag-aalinlangan. Kasi may Diyos, hinahawakan ka ng Diyos in His maximum power. Praise God. May takot ba sa puso natin? May alalahanin ba tayo? May mga worries ba tayo? Magtiwala sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan. And then finally, ang sabi ron, trusting God brings joy. James chapter 1 verse 2, sabi ron, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. You see, mga mahal na kapatid, the joy that we receive from God is different from the joy that we have in this world. The joy that we can find from this world is limited. The joy that we have in this world is temporary, pansamantala lang. But the joy that we have in Christ, the joy that we have in the Lord when we trust Him, that joy springs from the very Word of God. Nag-uumpisa ito kapag pinanghahawakan natin ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Pinanghahawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang kagalakan na meron tayo ay kagalakan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na sa buhay na ito, kahit na dumanas man tayo ng mga kaguluhan, pero siya pa rin ang nangakong kasama natin siya. You see, when you trust God, it doesn't mean that the problems, trials, difficulties will magically and instantly disappear. Hindi po ganon.
Pag nagtiwala tayo sa Panginoon, hindi po agad-agad nawawala yung mga pagsubok at mga kaguluhan. They will not instantly, magically disappear. But this is the good thing. When we trust God, we trust His presence, we trust His Word, kahit nasa gitna ng kaguluhan, we know, and we only know, that He is with us. He is in the midst of us. He is with you. He is beside you. He is inside you. He is in your heart. You know that even you are facing difficulties and problems, troubles, chaos of life, Christ is in you. And that is the good thing. Yan po ang pangako ng Diyos. At yan ang katunay na kagalakan na mayroon tayo mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, huwag niyo pong ipagpapalit sa anumang bagay sa mundong ito ang magtiwala sa Diyos. Huwag kayong magtiwala sa anumang material na bagay o sa pera o sa sarili mong kalakasan. Magtiwala tayo palagi sa ating dakilang Diyos na buhay.